Hello everyone! Ayan, sa video tutorial na ito ay ipapakita ko or ituturo ko naman sa inyo kung paano tayo magsi-switch ng kulay using spike stitch. So for this size, using 12 ply polyester, okay? This is 12 cm by 10 cm. Pwede natin itong ibenta, plain color, 100 pesos to 120 pesos. Kung gagawin natin siyang tricolor, ibebenta natin siya sa halagang 120 pesos, 150 pesos, or mas mataas pa, depende na sa inyo yan. Okay? So, for this one, na ginawan ko ng bagong tutorial, ang size nito is 5 inches. Inches to ha, yung kanina binigay ko cm by cm. By 4.5 inches. So, yung materials for tricolor, of course, tatlong kulay ng polyester yarn. Itong sample na ginawa ko is off-white, silver gray, and ash gray. 70 grams lang yung nagamit ko dito. Pero lalagyan natin siya ng handle. Ipagpalagin na lang natin na ang magagamit o makukonsumo natin sa project na to is total of 80 grams. Itong zipper na to, konti lang po ang stocks namin ito. Okay? Yung size is 4.5 inches, 18 pesos po ang isa. Hook size 3 mm. Gagamit din tayo ng handmade tag. Itong design na ito ay available po sa amin sa Abyss Crochet Yarns and Accessories. Kailangan din ng cream tube and ID holder para naman sa wrist handle ng ating wallet. Hindi ko yata na-mention kung magkano yung presyo na ito kung ibebenta natin. So, for this one, 180 pesos to 200 pesos po. Kung maibebenta nyo ng mas mataas, di much better. At ito pa nga pala yung ibang materials na kakailanganin natin. Syempre, yung mga bagay na dapat ay meron na talaga tayo. Darning needle, stitch marker, gunting, at pasensya. Yes, mahabang pasensya. Ready na ba ang lahat? Tara, mag-umpisa na tayo. Make a slip knot. Let's chain 25. 1, 2, 3, 4, 5, chain 25. Sa second chain, let's count 1, 2, let's work on 2 single crochet. So again, 1, 2, insert your hook there, work on 1 single crochet, and 1 more single crochet. Let's work on 1 single crochet from here hanggang dito sa second to the last chain. One, 2, 3, 4, 21, 22. Total of 22 single crochet from here hanggang dito. So for the last stitch or chain, let's work on 3 single crochet. Okay? 1, 2, and 3. So, dito, sa mga holes or stitches na to na natitira, hanggang dito, sa kabilang dulo, gagawa lang din tayo ng single crochet. So, total of 22 single crochet din yon. Itago na natin yung tail habang tayo ay naggagawa ng stitches. 1 single crochet, 2, magkita-kita tayo after 22 single crochet. So, ganito na ang itsura niya after natin makomplete yung 22 single crochet. Okay? Dito na tayo sa part na to. Pagdating sa part na to, para ma-close natin yung ating first round, mag-slip stitch tayo dito sa pinakaunang top chain. So, pinakauna. Kita? Slip stitch tayo dito. So, ganyan na itsura niya pag nag-slip stitch tayo. So, to begin a new round, chain 1. Into the same stitch or hole, mag-increase tayo. So, paano ba yung increase? Yun yung paglalagay ng dalawang stitch sa isang hole.
kung ano man yung stitch na ginagamit nyo. Since we are using single crochet, dalawang single crochet yung ilalagay natin sa isang stitch or hole na ito. One and two. Into the next stitch, another increase. 1, 2. Ayan. So, meron tayong dalawang increase dito sa isang end na to. And then, let's work on 22 single crochet. Bilangin nyo na lang. 1, 2, 3, 21, 22. So, after 22 single crochet, right after the increase, mag-i-increase ulit tayo dito sa dulo na to, 3 times naman. So, into the next stitch, increase, work on 2 single crochet in one stitch. 1, 2. One set, second set of increase, 1, 2. Third set, third and last set of increase, 1, 2. Okay, so ganito na itsura niya. Work on 22 single crochet, 1 in each stitch. 1, 2, 3. Magkita-kita tayo dito sa ika-22 stitch. So, eto na yung pang 22 natin na single crochet para sa second round. So, 22 single crochet, add tayo ng 1 single crochet dito sa space na to or sa hole na to. Dahil hindi na tayo mag-slip stitch dito, continuous stitch na tayo, eto na yung magiging beginning ng ating spike stitch. So, dito sa single crochet na ito, at lagyan natin yan ng stitch marker. At dahil continuous stitch na nga tayo dito sa top chain na ito, instead of working single crochet there, dito tayo sa ilalim ng single crochet. Kasi mag-uumpisa na tayo ng long single crochet. So, naaalala nyo na increase itong stitch natin dito. Increase, dalawang single crochet yun nandyan. So, dito tayo sa ilalim. Next, dito sa susunod na stitch, short single crochet. So, remember, yung spike stitch is napakadali lang dahil alternate lang po yan ng long and short single crochet. As you can see, ito yung top chain natin, ito yung ilalim niya. Dahil may short single crochet na yan, hindi tayo dyan gagawa ng long single crochet. Dito na tayo sa susunod na stitch. So, i-trace niyo yung top chain, doon tayo sa ilalim. Doon tayo tutusok ng hook for the long single crochet. Next na tayo, short single crochet dito sa top chain. Long single crochet dito sa susunod na stitch or single crochet. Sa ilalim tayo dahil long single crochet ito. So dito sa part na to, napaka-easy na lang dahil wala naman tayo ditong madadaanan na increasing stitch, no? So lahat yan ay single crochet na lang. So madali na lang para trabahuhin natin yung spike stitch. After the short single crochet, long single crochet tayo dito sa ilalim ng previous single crochet of second round. Short, long, short, long, short, long. Okay, tuloy-tuloy na ito. Dito na lang tayo magkita-kita sa part na to bago dumating sa increasing part.
increasing part na tayo. As you can see, may dalawang single crochet dito sa iisang stitch or hole. So ayan, nagtapos tayo sa short single crochet. Let's work on long single crochet dito sa first single crochet ng increase na to. Okay? So yung kapartner nung single crochet dito, lagyan natin ng short single crochet dito sa top chain. For the next increase, okay, long single crochet, dito tayo sa ilalim tutusok ng hook. Para sa mga beginner, ito yung part na nakakalito eh. Kasi maaaring magdoble-doble yung stitch ninyo, magpatong-patong hanggang sa pumangit na yung forma ng wallet. Okay, short single crochet. Dito na tayo sa last increase na to. Long single crochet and short single crochet. Para sa part na to, easy na lang kasi wala nang increase dito sa round na, sa side na to. So after short single crochet, dito tayo long single crochet, short, long, short, hanggang sa matapos natin itong round off spike stitch. Makita-kita na lang tayo dito sa part na to. Short single crochet, andito na tayo sa may stitch marker, tanggalin natin siya. Lagyan natin ng long single crochet do sa stitch kung nasaan yung marker. Ibalik natin yung stitch marker. Single crochet tayo do sa susunod na stitch. Okay, and then syempre after ng short single crochet, dito tayo sa susunod na stitch, long single crochet. And again, dahil long ito, hindi natin siya ilalagay sa top chain. Hanapin ninyo yung ilalim nitong chain na to, nitong stitch na to, at doon tayo gagawa ng long single crochet. Hahatakin niyo yung last stitch palapit dito sa gagawa natin ng long single crochet para hindi siya magkaroon ng visible gap or hole. Okay, so dito yan, itusok mo dito sa ilalim, long single crochet. Sa susunod na stitch, sa ibabaw nitong long single crochet na ito, doon lang tayo gagawa ng short single crochet. For the long single crochet, doon sa ilalim, short single crochet dito sa ibabaw ng long single crochet, and so on and so forth. Ayan, dire-diretso na to mga kapatid, dire-diretso lang tayo pagsi-single crochet ng short and long. Okay, para sa pag-change ng kulay, so ganito lamang kataas yung gagawin natin for this color. Kapag nakita ninyo na ganito na yung parang ngipin, ganito na karami yung long single crochet, start tayo magbilang dito sa pinakababa. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ganun lang kataas yung gagawin natin for the off-white color. Habang ginagawa nga pala natin siya mga kapatid, ganito ang itsura niya habang tinatrabaho natin ha. Nakabaliktad siya, yung tipo bang nagmumukha siyang bangka. So while doing the stitches, ayan, make sure na nagagawa niyo yung tama dito sa part na to. Silipin nyo na lang bago nyo tusukin. Ayan. Huwag nyo muna siyang babaliktarin kasi pag binaliktad nyo siya, magkakaroon ng hindi maganda yung shape dito sa part na to. Pag binaliktad nyo siya habang ginagawa nyo, magkakaroon ng mga gap sa stitches. Malalaki yung butas kasi hindi siya nahahatak mabuti. Ayan. So ganyan muna siya trabahuhin, at kapag medyo tumaas na siya, pwede na natin siyang baliktarin. Ayan, so ito yung bilang or
taas na gagawin ko para sa off-white. So, bilangin natin yung spike stitch. Mag-upisa tayo dito sa pinakababa, yung first round niya na mayroong long single crochet. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 5 yon. So, dito naman tayo sa susunod. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so tingnan natin kung balance siya. Parang accounting, may balancing. So, from here, 1, 2, 3, 4, 5. Doon tayo sa susunod. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, balance na siya. So, pagdating dito sa part na to, pwede na natin siyang baliktarin para makita natin kung saan part na tayo mag-switch ng color. Oh, by the way, kasi nakalimutan ko ibalik yung stitch marker. Nakalimutan ko ibalik. So, kung natuloy-tuloy nyo naman, edi yung part kung saan tayo mag-switch ng kulay. Okay? So, ngayon, paano ko ba nalalaman yun kapag walang stitch marker? So, from here, yung kauna-unahang long single crochet, dito sa baba, nagbibilang lang ako ng spike stitch. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? And then, dito, sa bandang kanan, bibilangin ko din yung kalapit niyang long single crochet. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Dito sa nagawa ko, 1, 2, 3, 4, 5. Okay na yan. 1, 2, 3, 4, 5. So, ibig sabihin, dito na ako mag-switch ng kulay. Okay? Dito sa part na to. So, ang gagawin ko, gagawa ako ng short single crochet dito. Yan. Pero hindi ko na siya tatapusin. Dito na tayo mag-a-attach ng second color. So, hindi na ako nag-i-slip knot kasi ayoko nung merong bukol-bukol sa likod. So, ganito ko siya ina-attach. Ganyan lang. Ito yung unfinished single crochet natin. So, kapag kukuha tayo ng yarn, hindi na itong off-white. Instead, itong second color na, which is yung silver gray. Ayan. So, syempre, maluwag yan. A-adjust na lang natin. At, importanteng mahawakan natin yung mga yarn na yan para hindi maluwag yung ating stitches. Ang susunod na gagawin natin ay long single crochet. Okay, focus na tayo doon sa silver gray or sa second color natin. Yun. Continuous na tayo. Pwede mo nang putulin yung off-white, ako mamaya na lang. So, i-insert natin yung tails na yan, syempre, para maitago siya. Okay? So, bantayan nyo na lang yung tension nyo dito ha, kasi dahil may palaman tayong yarn dito, kakapal yung mga stitches dito. So, as much as possible, higpitan ninyo yung tension para kahit papaano ay hindi ma-obvious yung kapal nung stitches dito sa part na to kung nasaan yung palaman. Ayan. So, ang ginagawa ko, hindi ko siya tinutuloy-tuloy na nakapalaman dyan. Iiwanan ko muna yan. At sa susunod na round ko na siya itatago para hindi siya masyadong bulky dyan. Iwanan muna natin siya. At magtrabaho muna tayo ng first round ng kulay na ito or silver gray. Okay? So, ganito na itsura niyan. Paulit-ulit na stitch lang naman yan. Tuloy-tuloy nyong gawin. At dito tayo magkita-kita sa my part na ito. Ito pala, kung nasaan yung mga tails. Okay, andito na ulit tayo sa part kung nasaan andun yung tail. So, dito naman natin siya itatago. Long single crochet, then short single crochet. Ayan, tago natin siya dito. Every round naman yung pagtatago ko netong mga tails na to. Kung sa ibang project, dire-diretso ko siya itinatago. So dito, kapag ka nagkakaroon ng color switching sa ganitong, sa 12 ply polyester, sa spike stitch, lalo na sa spike stitch, kahit na anong project, basta spike stitch, and then color combination, ganito ko siya ginagawa. Paunti-unti. Ayan.
paunti-unti. Pero kayo, depende rin naman sa inyo. Baka gusto ninyong idire-diretso na lang, tingnan nyo na lang yung magiging result. Ayan. So, dahil ganun nga ang mangyayari, so gagawa tayo ng silver gray na katulad lang din ito yung sukat. So, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 na long single crochet. Yung bilang natin. So, ayan. I-check natin yung kanyang long spike stitch kung tig 5 na din. Ito, simula dito sa pinakamababa. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Check, okay? So, ganun ako yung way ko para malaman ko yung kung pantay na ba yung bilang niya, no? Pero kung gusto nyo namang magbilang, 10 rounds. Tig 10 rounds yan. Nakakalito kasi yun eh. Kasi. So, titingnan din natin sa likod kung pantay nga ba. Kung parehong bilang. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, check tayo dyan. Ngayon, magsiswitch na ulit tayo ng color. Sa switching ng color, i-check pa rin natin kung tama na yung bilang dito. From here, kung saan tayo naglagay ng stitch marker, I guess. Kasi hindi ko na naituloy-tuloy yung paglalagay ng stitch marker eh. Okay? Basta kailangan magpapantay yung bilang ng long single crochet. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6. O, diba? 6 na siya. So, ang gagawin natin, babawasan natin siya. Ayan. Magbilang tayo dito. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, check na. So, dito na tayo magsiswitch ng color sa short single crochet. Kalasin natin ito. Insert your hook. Grab the yarn. At magsiswitch na ulit tayo ng kulay dito. Okay. Ash gray naman itong susunod na gagamitin natin. Kunin natin si yarn and then i-attach natin. Maglagay tayo ng allowance or tail kasi syempre, it's a must. Okay. Ngayon tatapusin natin si single crochet but we're going to grab different color ng yarn. Ayan na siya. Hawakan mabuti yung dalawang tail sa likod. Ipiting mabuti. Ayan. And then magko-continue na tayo ng long single crochet. Ayun. So, itago na ulit natin yung mga buntot na yan. Habang tayo ay gumagawa ng spike stitch. Nagkakaroon pa rin talaga ng squeak sounds yung ating polyester yarn kahit na gumagamit tayo ng smooth na hook kasi kapag ka pinagpapawisan yung kamay natin and then nahawakan natin itong tip part na yan, yung metal, ano ba yan, basta yan, nahawakan ko kasi at saka minsan talaga may slight na pagpapawis din talaga yung kamay ko. Yun, shakart, nakakangalo. So ayun, dahil alam nyo naman na yung pag-i-spike stitch, ituloy-tuloy nyo na lang kaysa naman makarinig pa kayo ng squeak sounds. At magkita-kita tayo after 8 rounds nung kulay ash gray. Okay, after 8 rounds ng ash gray, so ito yan, check natin kung tama. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So 8, total of 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 rounds. So, ngayon, gagawa naman tayo ng 2 rounds lang ng short single crochet or single crochet lang talaga. Short single crochet. Okay? Ayan. So, gagawin natin yan 2 rounds continuous stitch. Very easy lang naman to ha. Hindi ko na kailangan pang himay-himayin para dito sa part na to. Ayan. So, gawin ninyo at magkita-kita tayo after 2 rounds na para bang katulad nito. Okay, ayan na. Meron na tayong 2 rounds of normal or short single crochet. And then, mag-i-slip stitch na lang tayo papunta dito sa side na to para dun tayo magkakat ng yarn. 1, 2, 3, 4,
5. Siyempre, babanat-banatin natin yan para magpantay. 5, 6. Then, pwede na tayo mag-cut ng yarn dito. Haba-habaan para naman pag nag-weave tayo ay hindi tayo mahihirapan. Okay. Puputulin ko na lang muna yung tutorial dito and sa susunod na yung paglalagay ng zipper. May mga tutorial naman na ako dito sa aking channel ng pag-attach ng zipper. So ilalagay ko na lang sa description ng video na to o di kaya naman ay sa comment section para madali nyo siyang mahanap. At kung ganitong klaseng zipper nga ang gagamitin ninyo, ganito lang natin siya i-attach, okay? Hindi ko muna itatahi, ipapakita ko lang sa inyo. So, dito natin ilalagay itong my slider, dito sa part na dito. Yan, puro dito. Yan. Itatahi natin siya pag ganito, ha. Nakalabas ito. Itong tawag dito, stopper ba yan? Nakalabas yan. Ilalabas natin yan siya. And then, ayan, tatahi natin pag ganyan. Para swak na swak lang yung sukat netong 4.5 inches zipper natin. Hindi ko na magagawang magtahi ngayon kasi pagod na kasi yung mata ko eh. Kailangan kong i-rest. Kailangan ko pang magpagawa ng bagong salamin. Hindi ko pa nagagawa. Okay? Ayan. So, yun lang naman siguro. Kita-kits na lang tayo sa susunod kapag nagawa ko na yung pagtatahi nitong zipper na to sa ating wallet. Maraming salamat sa panonood. Bye!